VP, good morning. You have our media friends. Let's start question from Marisol Abduraman from GMA News. Ma'am? Hindi ko naman how was it with our new system now with the ACF compared to sa last time? Is it faster, easier now? May difference. Kasi ACF na tayo ngayon, di ba? New system new now. Yes, oo. Ang napansin ko is yung nauna sa akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot. So, lumabas ulit yung kanyang balot. At saka, binaliktad nila para ipasok ulit. Doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang. Nag-loading siya ng mga ilang seconds lang. Hindi automatic yung kanyang pagpasok ng balot. But other than that, wala naman kayo observe pang any mistake. Yun lang ang sa akin. Yung nakita ko sa nauna sa akin na hindi kagad binasa yung balot niya, nilabas ng machine yung balot, tapos inulit pa nila the second time. At yung sa akin, medyo mabagal lang siya. Yun lang naman. I'm sorry ko, tatanungin namin ha. Si Kong Kulong at saka si Mayor Bastefano, are they able to vote na po ba? Hindi ko alam kung nakaboto na sila kasi hindi ko alam kung saan ang school na voting precinct ni Mayor Baste. Pero si Congressman Pulong Duterte, ang kanyang voting precinct ay sa Catalunan Grande. Okay. Ma'am, as a lawyer, paano po ito? Should Pierre R.D. Mesedel as mayor, how will it go po, ma'am, na nandun po siya sa behavior? Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong 3 options. Paano siya maka-oath para siya Sala, I love you! Wala na. So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. Ako. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. So, RBP, sorry for asking, pero are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Well, definitely, yes. Oo. Wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Meron ano po yung last usap ni Mr. Ramal bago po yung election today? When was the last time and ano po yung pinag-usapan ni PRRD? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances nung 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So
sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago campaign. Thank you, Ate Sol. Ma'am Love Cat Domingo, ABS. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. Ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin nyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the issues ni dating Pangulong Duterte and your issues as well in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that. Unity and continuity. Ma'am, last from my end, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night with your family. May we know some salient points, key discussions tungkol sa perhaps national issues or other issues na kinakaharap ng pamilya nyo during that meeting yesterday with the family? Oo. Wala kaming diniscuss na national issues. Nakita kami ni Congressman Pulong Duterte pero short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya, sarili nila with his wife. So nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa The Hague nung nandoon siya. At sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta doon ngayon para siya na naman yung bibisita kay dating Pangulong Duterte kung ano yung mga nagbago na mga sistema since noong nandoon ako last time. Yun lang ang napag-usapan namin, ang detention lang ni dating Pangulong Duterte. At hindi kami nagkita ni Mayor Baste Duterte dahil umuwi akong maaga dahil sa sobrang init ng panahon kahapon ay hindi ko na kaya yung nagpahinga na ako. Sobrang